Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Language, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 1. Our topic for today is about appropriate greetings and expressions. This is Teacher Aika, your online teacher. Let's start! Learning objectives. At the end of the lesson, the learner can A. Respond accurately to instructions. B. Compose questions. C. Use appropriate greetings and expressions. D. Use familiar term of address. And E. Narrate experiences using the learned words about community. Pinag-aralan natin sa nakalipas na quarter ang mga araling nakapokus sa paaralan. Magbigay nga kayo ng mga halimbawa tungkol dito. Ospital, basura. Mga tanong. 1. Kung nakasalubong mo ang doktor sa ospital ng inyong barangay, paano mo siya babatiin? Sagot, magandang araw po, doktor. Salamat po sa inyong pagtulong sa aming pamayanan. 2. Kapag nakita kong nagtatapon ng basura ang mga bata sa tamang tapunan, sasabihin ko, magaling, tama yan. Dapat sa tamang tapunan natin inilalagay ang basura para maging malinis ang ating paligid. Sa araw na ito, matututuhan ninyong gamitin ang angkop na mga salita sa pagbati, pasasalamat at pangungumusta sa mga taong makikita sa pamayanan. Pakinggan at ulitin ninyo ang mga salitang babanggitin ko. Magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang hapon. Maraming salamat. Walang anuman. Magandang gabi. Kumusta ka? Ang mga pangungusap na binanggit natin ay ginagamit sa pagbati, pasasalamat at pangungumusta. Narito ang halimbawa ng isang panayam na maaari mong gawin sa barangay. Bata, magandang hapon po. Ako po si Ana. Kumusta po kayo? Nais ko lang po sanang magtanong tungkol sa mga programa para sa mga bata rito sa ating barangay. Punong barangay. Magandang hapon naman. Mabuti naman ako, Ana. Mayroon tayong mga pampublikong silid-aklatan na humihikayat sa mga bata na magbasa ng libre. Bata, wow! Napakaganda po ang proyektong ito, lalo na sa mga batang hindi kayang bumili ng libro. Punong barangay. Tama ang sinabi mo. Ang mga bata na walang oras o kakayahan ang mga magulang na paaralin sila ay maaaring pumunta sa mga pampublikong silid-aralan ng lungsod. Bata, maraming salamat po sa inyong oras. Punong barangay, walang anuman. Mahalaga na alam ninyo ang inyong mga karapatan bilang bata. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. 1.
Paano kinausap ni Ana ang kanilang punong barangay? Sagot, kinausap ni Ana ang kanilang punong barangay ng magalang at maayos. 2. Maayos ba ang paraan ng pagtatanong ni Ana? Sagot, oo, maayos ang paraan ng pagtatanong ni Ana dahil gumamit siya ng magagalang na pananalita. 3. Tungkol saan ang kanilang napag-usapan? Sagot, ang kanilang napag-usapan ay tungkol sa mga programa para sa mga bata sa kanilang barangay. 4. Paano natapos ang kanilang pag-uusap? Sagot, natapos ang kanilang pag-uusap sa magalang na paraan matapos masagot ng punong barangay ang tanong ni Ana. Ang mga sumusunod na pangungusap ay nagpapakita ng tamang paggamit ng mga salita sa pagbati, pangungumusta at pasasalamat. Magandang hapon po, ako po si Ana. Kumusta po kayo? Magandang hapon naman, mabuti naman ako, Ana. Maraming salamat po sa inyong oras. Walang anuman. Mula sa nabasa ninyong dialogo ng batang si Ana at ng punong barangay, nakita ninyo ang kahalagahan ng pagtatanong at paggamit ng magagalang na pananalita. Magkakaroon kayo ng pangkatan. Mag-isip kayo ng isang suliranin sa inyong pamayanan na gusto ninyong mahanapan ng sagot o solusyon. Magtala kayo ng 5 tanong na maaaring maitanong sa opisyal ng pamahalaan o punong barangay. Gawain bilang 2. Itaas ang kanang kamay kung ang mga pangungusap ay nagsasabi ng katotohanan tungkol sa napag-aralang ideya at kaliwang kamay naman kung hindi. 1. Nakakukuha tayo ng sagot sa mga tanong. Sagot, kanang kamay, katotohanan. 2. Sa pakikipag-usap, dapat gumamit ng magagalang na pananalita. Sagot, kanang kamay, katotohanan. 4. Sa pagsagot ng mga tanong, hindi mahalaga ang pagsunod sa mga panuto. Sagot, kaliwang kamay, hindi katotohanan. 5. Kung gusto nating malaman ang sagot sa isang bagay, maaari tayong magtanong. Sagot, kanang kamay, katotohanan. Paano natin maipakikita ang paggalang sa mga taong nakikita natin sa ating pamayanan? Sagot, maipakikita natin ang paggalang sa pamayanan sa pamamagitan ng magalang na pagbati at paggamit ng magagalang na pananalita. Natutuhan din ninyo ang kahalagahan ng paggamit ng magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa kapwa. Maghanap ng kapareha. Bumuo ng simpleng usapan gamit ang mga salita o parirala o pangungusap na ating pinag-aralan. Narito ang halimbawa. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi. Maraming salamat, walang anuman. Kumusta ka? Maaari ring magdagdag ng iba pang magagalang na pananalita kung kinakailangan. Hahatiin kayo ng inyong guro. Pipili ang bawat grupo ng isang larawan na ibibigay niya. Pagkatapos, magsusulat kayo ng isang tanong tungkol sa larawang napili ninyo.
Narito ang mga larawan. Sino-sino ang makikita natin sa paaralan? Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Language, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 2. Our topic for today is about compose questions. This is Teacher Aika, your online teacher. Let's start! Learning objectives. At the end of the lesson, the learner can A. Respond accurately to instructions. B. Compose questions. C. Use appropriate greetings and expressions. D. Use familiar term of address. And E. Narrate experiences using the learned words about community. Pinag-aralan natin kahapon ang mga salitang ginagamit sa pagbati, pasasalamat at pangungumusta sa mga tao sa ating komunidad. Magbigay nga kayo ng mga halimbawa tungkol dito. Tingnan mabuti ang mga larawan. Barangay chairman, kagawad, doktor, guro, at pulis. Tanong. 1. Sino-sino ang mga nasa larawan? Sagot. Ang mga nasa larawan ay ang barangay chairman, kagawad, doktor, guro at pulis. 2. Ano ang tawag natin sa kanila? Sagot, sila ay tinatawag na mga lingkod bayan o mga taong nagbibigay serbisyo sa pamayanan. 3. Ano-ano ang tungkulin nila sa pamayanan? Sagot, barangay chairman, namumuno o nagpapatupad ng batas sa barangay. Kagawad, katuwang ng chairman sa pagpapatupad ng mga proyekto at batas. Doktor, nagbibigay lunas at nag-aalaga sa mga may sakit. Guro, nagtuturo at gumagabay sa mga mag-aaral. At pulis, nagbabantay ng kapayapaan at kaayusan. Pakinggan at ulitin ninyo ang mga salitang babanggitin ko. Punong bayan. Punong bayan. Puno o kapitan ng barangay. Puno o kapitan ng barangay. Kagawad ng barangay. Kagawad ng barangay. Doktor, guro, pulis, bumbero, abogado. Ang mga salitang binanggit natin ay tumutukoy sa mga taong makikita natin sa ating komunidad o pamayanan. Isa-isahin natin ang tawag sa kanila. Maliban dito, bigyang pansin din natin ang mga salitang ginagamit sa pagbuo ng mga tanong tulad ng sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano.
at pagbibigay ng angkop na tugon sa mga panuto. Malaki ba ang pamayanang kinabibilangan mo? Maaaring sagot, oo, malaki ang pamayanang kinabibilangan ko dahil maraming tao at iba't ibang establishmento ang makikita rito. Pakinggan ang usapan ng punong barangay at mga mamamayan. Mamamayan isa, Kapitan, paano po kami makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa ating pamayanan? Punong barangay, sa susunod na linggo ay magkakaroon tayo ng pagpupulong tungkol dito. Mamamayan 2, sige Kapitan, makakaasa kayo sa aming pagdalo. Punong barangay, lahat ba kayo ay nakakuha ng impormasyon sa wastong pagtatapon ng basura? Mamamayan 3, oo Kapitan, marami kaming natutuhan para matulungan din ang ating mga basurero sa kanilang tungkulin. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. 1. Ano ang nais malaman ng mamamayan mula sa puno ng kanilang barangay? Sagot, nais malaman ng mamamayan ang tungkol sa mga programa para sa kanilang barangay, lalo na para sa mga bata. 2. Ano ang kaniyang naging tugon? Sagot, ang punong barangay ay nagbigay ng paliwanag at impormasyon tungkol sa mga programang inilunsad para sa mga mamamayan. Three, paano makakatulong sa mamamayan ang isinasagawang pagpupulong? Sagot, makatutulong ito upang malaman ng mamamayan ang mga proyekto at serbisyong makikinabang sila at ang kanilang pamilya. Pansinin ang salitang kapitan o puno ng barangay. Ito ang tawag natin sa namumuno o namamahala sa ating pamayanan. Maliban sa kanya, makikita rin natin sa ating pamayanan ang mga guro, pulis, bumbero na kadalasang tinatawag na ma'am o sir, doc naman sa doktor at attorney sa abogado. Sa pagbuo ng mga tanong, gumagamit din tayo ng mga salitang pananong. Magkakaroon muli tayo ng pangkatan, bumuo ng mga tanong gamit ang mga salitang pananong. Unang pangkat, sino? Pangalawang pangkat, ano? Pangatlong pangkat, saan? Pang-apat na pangkat, kailan? At panglimang pangkat, bakit? Halimbawa, unang pangkat, sino ang namumuno sa ating barangay? Pangalawang pangkat, ano ang mga programa para sa mga bata sa komunidad? Pangatlong pangkat, saan ginaganap ang pagpupulong ng barangay? Pang-apat na pangkat, kailan isinasagawa ang mga proyekto para sa kalinisan? Panglimang pangkat, bakit mahalaga ang pagtutulungan sa pamayanan? Sa mga naging talakayan sa aralin na ito, nabatid natin ang kahalagahan ng pagtatanong. Ano ang mahusay na paraan upang makagawa ng tanong? Sagot,
Ang mahusay na paraan upang makagawa ng tanong ay ang paggamit ng mga salitang pananong tulad ng sino, ano, saan, kailan, paano at bakit. At tiyaking malinaw at maayos ang pagkakabuo ng pangungusap. Suriin ang larawan at bumuo ng mga tanong tungkol dito. Tingnang mabuti ang mga larawang ito. Sagutin ang mga sumusunod. Sino ang patlang? Ano ang patlang? Saan? Patlang. Kailan? Patlang. Bakit? Patlang. Halimbawang sagot. Sino ang mga batang nagbabasa ng libro? Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Saan sila nagbabasa? Kailan sila pwedeng magbasa ng mga libro at magazine? At bakit mahalagang magbasa araw-araw? Pangkatang gawain, pipili ang bawat grupo ng isang tao sa pamayanan na gusto ninyo. Pagkatapos, maghanda kayo ng isang tanong na maaari ninyong itanong sa kanya. Narito ang mga halimbawang tanong. Subukan nating sagutin. 1. Ano po ang inyong posisyon sa pamayanan? Sagot, ako po ay isang guro sa ating pamayanan. 2. Sa paanong paraan kayo nakakatulong sa pamayanan? Sagot, nakakatulong ako sa pamamagitan ng pagtuturo at paggabay sa mga kabataan upang matuto at magkaroon ng mabuting asal. 3. Anong tulong po ang magagawa namin bilang bata para sa inyong proyekto o gawain? Sagot, maaari kayong tumulong sa pamamagitan ng masigasig na pag-aaral, pakikinig sa guro at paggawa ng mabubuting asal sa paaralan at komunidad. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Language, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 3. Our topic for today is about point out the reason or reasons for choosing stories for enjoyment and interest. This is Teacher Aika, your online teacher. Let's start! Learning objectives. At the end of the lesson, the learner can A. Share personal experiences about the topic. B. Recall details in a story viewed or listened to for enjoyment and interest. And C. Point out the reasons for choosing stories for enjoyment and interest. Pinag-aralan natin kahapon ang mga salitang ginagamit kapag tayo ay nagtatanong. Gayon din ang wastong katawagan sa mga taong tumutulong sa ating komunidad. Magbigay nga kayo ng mga halimbawa dito. Sa ating pamayanan, ang lahat ay
mayroong tungkuling ginagampanan. Ano ang mga tungkulin na nagagampanan mo sa pamayanan? Sagot, ang tungkulin ko sa pamayanan ay pagtatapon ng basura ng tama, paggalang at pagtulong sa kapwa. Pakinggan at ulitin ninyo ang mga salitang babanggitin ko. Bumbero, bumbero. Truck ng bumbero, truck ng bumbero. Sunog, sunog. Pamayanan, pamayanan. Sakuna, sakuna. Punan ninyo ang mga pangungusap ng angkop na salita. Sagutan natin. 1. Ang sakuna ay di maiiwasan, subalit maaari pa rin tayong maghanda. 2. Ang pamayanan ay binubuo ng mga pamilya na magkakasama sa isang lugar. 3. Ang truck ng bumbero ay mayroong sirena upang marinig ng lahat. 4. Ang mga bumbero ay umaapula ng sunog. 5. Nagsisimula ang sunog sa mga naiiwang bagay na gumagamit ng apoy. Basahin natin ang kwento. Si Billy ay isang driver ng truck ng bumbero. Sunog! Sunog! Sigaw ng mga bumbero. Nako, sunog na naman. Halina kayo! Tawag ng isa pa. Gustong-gusto ni Billy na malinis at makintab siya. Ayokong madumihan, sabi ni Billy sa sarili. Billy, kailangan ka ng mga hayop. Tawag ng mga bumbero. Pakisuyo na, Billy. Kailangan ka ng lahat. Ganon ba ako kahalaga? Oo, Billy. Kaya halika na. Wala na tayong oras. Salamat, Billy. Isa kang bayani. Sa inyong nabasang kwento na tungkol sa truck ng bumbero at si Billy, hindi agad niya naisip na tumulong. Ayaw niyang dumumi ang kanyang katawan sa pag-apula ng apoy. Sa huli ay alam niya ang halaga ng kanyang tungkulin, kaya ginawa niya ang dapat niyang gawin. Nailigtas niya ang mga nasunugan. Ano ang naging dahilan ng kanyang pagtangi noong una na apulahin ng apoy? Sagot, tumanggi si Billy noong una dahil ayaw niyang madumihan ang kanyang katawan at gusto niyang manatiling malinis at makintab. Nagkaroon na ba kayo ng karanasan na inisip ninyo ang inyong kaligtasan? Maaring sagot, oo, nagkaroon na, tulad ng hindi agad pagtulong kapag may delikadong sitwasyon upang masiguro muna ang aking sariling kaligtasan. Magbigay kayo ng dalawang dahilan kung bakit nagdadalawang isip si Billy na tumulong. Sagot, ayaw niyang madumihan ang kanyang katawan at mas gusto niyang manatiling malinis at makintab. Ano ang dalawang naging solusyon ng mga tao sa pamayanan habang hinihintay si Billy? Sagot, nagtulungan silang magsigaw at humingi ng tulong. Nagpatuloy silang nanawagan kay Billy na kailangan siya ng mga hayop, halaman at buong pamayanan. Sa mga naunang gawain ay sumagot kayo ng mga tanong tungkol sa kwento.
Para sa bahaging ito, magkakaroon kayo ng pagkakataon na kumbinsihin si Billy na mahalaga ang papel na ginagampanan niya sa pamayanan. Ano ang mga tanong na maaaring itanong kay Billy upang makumbinsi siya na gawin ang kanyang trabaho? Maaaring sagot, una, Billy, paano na ang mga tao at hayop kung hindi ka tutulong? Pangalawa, gusto mo bang masaktan o mawalan ng tahanan ang mga halaman at hayop? Pangatlo, hindi ba't mas mahalaga ang pagliligtas ng buhay kaysa sa pagiging malinis? Sa mga naunang araw ay nahasa kayo sa paggawa at pagsagot ng tanong. Ano ang mahalagang naitutulong sa atin ng pagtatanong at pagsagot sa mga tanong? Maaring sagot, nagpapalawak ito ng kaalaman. Sa pamamagitan ng tanong at sagot, nadaragdagan ang ating impormasyon at natututo tayo ng mga bagong bagay. Piliin ang mga tanong sa tamang sagot. 1. Ano ang nangyari sa pamayanan ni Billy? Sagot, C. Nagkaroon ng sunog sa pamayanan ni Billy. 2. Saan nagsimula ang sunog? Sagot, E. Nagsimula ang apoy sa gubat. 3. Sino ang nakiusap kay Billy na tumulong? Sagot, A. Nakiusap ang mga tao at hayop kay Billy. 4. Paano nakumbinsi si Billy na tumulong? Sagot, B. Labis na nakiusap ang mga tao at hayop sa kanya. 5. Kailan naisip ni Billy na tutulong siya? Sagot, D. Naisip ni Billy na tumulong noong naisip niya ang halaga niya sa pamayanan. Magkakaroon kayo ng pangkatang gawain. Bawat grupo ay mag-iisip ng isang sakuna na dapat paghandaan tulad ng sunog, lindol, baha o bagyo. Pagkatapos, pipili kayo ng isang tao sa pamayanan na maaari ninyong tanungin kung paano tayo makapaghahanda para sa sakunang iyon. Halimbawa, maaari kayong magtanong sa bumbero, doktor, kapitan ng barangay o guro. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Language, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 4. Our topic for today is about recall details in a story viewed or listened to for enjoyment and interest. This is Teacher Aika, your online teacher. Let's start! Learning objectives. At the end of the lesson, the learner can A. Share personal experiences about the topic. B. Recall details in a story viewed or listened to for enjoyment and interest. And C. Point out the reasons for choosing stories for enjoyment and interest. Napanood na ba ninyo ang inyong pamayanan sa isang balita?
Tungkol saan ang balita tungkol sa pamayanan? Kung hindi pa, ano ang karaniwang balita tungkol sa pamayanan? Maaring sagot, oo, napanood ko na ang aming pamayanan sa isang balita. Ang balita ay tungkol sa pagtutulungan ng mga tao upang linisin ang paligid pagkatapos ng baha. Ang mahalagang pangyayari na nagaganap sa pamayanan ay nailalathala sa isang balita. Sa araw na ito ay magbabahagi kayo ng sariling karanasan tungkol sa pinag-uusapang paksa. Susubukan ninyong sagutin ang mga tanong tungkol sa balitang narinig. Pakinggan at ulitin ninyo ang mga salitang babanggitin ko. Balita, balita, balita. Pagtutulungan, pagtutulungan. Pagtutulungan. Pagsagip, pagsagip, pagsagip. Responsable, responsable, responsable. Tungkulin, tungkulin, tungkulin. Mga bata, ipapakita ko ang mga larawan. Pagtambalin ninyo ang salita at larawan. Balita, pagtutulungan, pagsagip, responsable, tungkulin. Pagkatapos, magbigay ng ibang salita na may uugnay dito. Halimbawa, balita, radyo o pangyayari. Una, balita. Sagot, radyo. Pangalawa, pagtutulungan. Sagot, mga taong nagtutulungan. Pangatlo, pagsagip. Sagot, bumbero. Pang-apat, responsable. Sagot, lola na tinuturuan ang kanyang apo ng tama at mali. Panglima, tungkulin. Isang babae na masipag sa kanyang trabaho. Pakinggan ang maiksing balita tungkol sa nangyaring sunog. Sunog sa Purok 5. Isang malaking sunog sa gubat ang nagbigay ng labis na pag-aalala sa mga tao sa Purok 5. Pinaniniwalaan na nagsimula ang sunog sa gubat, ika-6 ng gabi noong ika-27 ng Oktubre ng kasalukuyang taon. Ang sunog ay dala ng labis na init ng panahon. Nagtakbuhan ang mga hayop at naalarma ang mga tao na agad na humingi ng tulong sa estasyon ng bumbero. Hindi nag-alala ang mga tao sapagkat alam nila na bagong-bago ang kanilang truck ng bumbero na si Billy. Nang masabihan si Billy ay nag-isip ito saglit. Patuloy na nakiusap at nangumbinsi kay Billy ang mga tao at hayop sa pamayanan kaya agad itong pumunta sa lugar ng sunog. Mabilis na nakarating si Billy at agad na binugahan ng tubig ang lumalaking apoy. Hindi nagtagal at napuksa ang apoy. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao at labis ang pasasalamat nila sa mga bumbero at kay Billy. Tanong, ano ang mahalagang pangyayari na laman ng balita? Sagot,
Ang mahalagang pangyayari sa balita ay ang malaking sunog sa gubat sa Purok 5 na agad na naapula sa tulong ng mga bumbero at ng bagong truck ng bumbero na si Billy. Ngayon ay tatalakayin nating muli ang balita. Sagutin ninyo ang mga tanong tungkol sa balita. Narito ang mga tanong. 1. Kailan naganap ang sunog? Sagot, noong ika-27 ng Oktubre, ika-6 ng gabi. 2. Sino ang unang nakakita ng sunog? Sagot, ang mga tao at hayop sa pamayanan. 3. Saan nagsimula ang sunog? Sagot, sa gubat. 4. Bakit nag-isip si Billy kung tutulong siya agad? Sagot, sapagkat kailangan pa siyang kumbinsihin ng mga tao at hayop na siya ay mahalaga sa pamayanan. 5. Paano nagtulungan ang mga tao sa pamayanan upang masugpo ang apoy? Sagot, nakiusap sila at humingi ng tulong kay Billy at sa mga bumbero hanggang sa maapula ang sunog. Sagutin ninyo kung tama o mali ang mga impormasyon mula sa balita. 1. Nagsimula ang sunog sa gitna ng gubat. Sagot, tama. 2. Isang napabayaang gamit sa bahay ang pinagsimula ng sunog. Sagot, mali. 3. Nabahala ang mga tao sa naganap na sunog. Sagot, tama. 4. Mabilis na nakarating si Billy dahil bagong truck siya. Sagot, tama. 5. Hindi nakapagpasalamat kay Billy ang mga tao sa pamayanan. Sagot, mali. Sa mga gawain sa araling ito ay nahasa ang inyong kaalaman sa pagtukoy sa lokasyon ng detalye ng balita. Ano-ano ang mga panimulang tanong upang matukoy ang mga mahahalagang pangyayari sa kwento? Sagot, una, sino ang mga tauhan sa kwento o balita? Pangalawa, saan naganap ang pangyayari? Pangatlo, kailan ito naganap? Pang-apat, ano ang nangyari? Panglima, bakit ito nangyari? Pang-anim, paano ito natugunan o natapos? Basahin ang maikling balita tungkol sa parangal kay Billy at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Ang parangal kay Billy. Ika-30 ng Oktubre, taong 2024, sa Purok 5, natipon ang lahat para sa parangal kay Billy. Isang maikling parada ang kanyang gagawin upang malibot ang buong pamayanan upang malaman nila ang kabayanihan ni Billy. Bibigyan siya ng sertipiko at medalya para sa kanyang magiting na pagliligtas sa mga hayop at tao sa pamayanan. Magkakaroon ng maliit na salo-salo para sa lahat ng gustong dumalo sa parangal.
Tanong. Una, sino ang paparangalan? Sagot, si Billy. Pangalawa, ano ang unang mangyayari sa parangal? Sagot, magkakaroon ng maikling parada. Pangatlo, saan magaganap ang parangal? Sagot, sa Purok 5 gaganapin ang parangal. Pang-apat, bakit paparangalan si Billy? Sagot, dahil sa kanyang kabayanihan at pagliligtas sa mga hayop at tao sa pamayanan. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!